Hello, magandang umaga sa lahat. Ako nga pala si Architect Jonathan Urbano at dito ako ngayon sa Riyadh, Saudi Arabia. So, mayroon ako kasing naisip na uh, ipakita sa ating mga future architects na gustong maging or nangangarap na maging arkitekto at gustong mag-take ng board exam ngayong 2026. So ito po ay aking simpleng tips para sa mga kukuha ng board exam. Bago po yan ay ipapakita ko muna yung mga review materials aking nakalap sa buong journey ng aking pag-review. Ayan, kung nakita nyo itong nakapatong sa buong mesa na to. So ito po yung aking review materials. So mayroon tayong ito, Imhotep. Dito po yung mga simplified or compiled board exam questionnaires, no? Not really, but not really exactly as what is written in the board exam, but it's more likely yung mga kagaya ng mga compilations ng mga building codes, history of architecture, theory, dito rin yung mga building utilities, structural conceptualizations ng mga questions, at saka building technology na. So ito ay compact, complete siya, pero not really complete, pero ibig sabihin it's a compact. Kumbaga makikita mo almost yung mga comparison ng mga building laws natin kagaya ng 1096, BP 344, BP 220, at saka 957, no? Marami pang iba. So dito makikita yung compilation siya at saka comparison. Then of course mayroon tayong ito, guidelines for architect na handbook of standard professional practice. Ito ay RE 9266, no? Republic Act 9266. So dito, kung bilang isang arkitekto, kailangan mong magiging master ito o mamamaster ito para sa ganun ay alam mo kung paano i-implement o i-practice yung iyong profession bilang isang arkitekto. Itong makapalang libong ito, pero ito is just like a book bind, no? Para sa review materials na. So makapal din siya. Then mayroon tayong rule 7 and 8. Rule 7 and 8, ito ay extracted from the building codes of the Philippines. Okay, from ito ay rule 7 and 8 specific, no? Dahil ito ay babaunin ng isang aspirants sa during the board examination day. Open book kasi tayo pagdating sa design, no? Planning and design. So ito yun. Actually marami kayong makukuha ditong mga sagot pagdating sa actual board exam, kaya kailangan basahin mo cover to cover, no? So ito yung ating IRR ng Building Codes of the Philippines, no? Ito na yon, ang PD 1096. So ito ang kompleto. Dito natin in-extract yung rule 7 and 8. So ito ay makapal at kailangan kung kukuha ka ng board exam, so umpisa ngayon pa lang magbasa ka na ng magbasa nito, kasi napakarami ang lalabas sa area 3 na exam natin sa design, more on building codes, at saka BP 344 dun sa accessibility law, no? So maraming lalawas dyan, napakarami pagdating sa building laws. Then ano pa ba? So ito ang mga libro natin. May libro pa tayong refresher. Ito muna, parahin muna natin
textbooks, references natin. So dito kay Francis D. Kitching, no? Dito nanggaling almost yung mga almost all the subjects in during the board examination sa architecture, no? Hindi man lahat kompleto ang nagagaling dito, pero ibig sabihin marami ang nagagaling dito. Kaya makapal din ang librong ito. Kaya kailangan basahin nyo rin sila ngayon. So, kailangan basahin nyo cover to cover din, ha? Para maintindihan nyo at manawaan, kasi iba yung mga questionnaires na natin is very simplified na yun o concise. Dito kasi may mga definitions pa siya na kailangan mong tandaan. Importante yung nababasa mo ang buong libro, kasi pagdating sa board exam, it's a broad examination sa lahat ng examination sa profession. Architecture is the most tough professional examinations. Kaya napakalawak po at kailangan mong basahin lahat ng mga references para sa board exam, kasi marami tayong subjects sa board exam. Area 1, Area 2, Area 3. Sa T1 pa lang, History of Architecture, mayroon tayong kumbaga 100 items lang yon, pero 1:1 ang score, no? At least you will get the correct answers of 70% or 70 items out of 100 para pumasa ka. Above 70 and above. Below 70 hindi ka na papasa doon. So kailangan ano mo yan. Okay? Ito yung kay Francis D. Kitching na libro, no? Then mayroon tayo nitong revised implementing rules and regulations dito sa BP 220. So kumbaga ito ay building laws na nakapaloob o na nasasakupan nito ay yung mga subdivisions, no? Mga row houses doon. Dito lahat ang kanyang mga parameters related sa building laws, no? So kailangan from cover to cover basahin mo rin ito, dahil pagdating sa exam nagpa-pop up lang sa utak mo yung mga nabasa mo previously at maaalala mo siya at masasagutan mo ng tama yung iyong mga questionnaires, no? Okay. Then ito, revised implementing rules and regulations ng PD 957. So dito sa PD 957, ito ang napapalooban nito yung mga regulations related sa mga condominiums, no? So dito basahin nyo rin from cover to cover para maunawaan nyo yung mga nakasulat ditong parameters ng mga open market housing, medium cost housing, ganon. So kung ano ba yung mga standards, dimensions ng habitable rooms dito, na dito. So from cover to cover kailangan basahin nyo. At ito part of kumbaga collectible materials, no? Review materials provided by our review center. So ito galing sa GPT Review Center, itong circulations ng kanilang refreshers notes, no? So napakakapal, no? At kailangan kung mayroon kayong mga refreshers or galing sa iba't ibang reviewing centers, napaka-importante po yun. At basahin nyo lang ng basahin, kasi most of the answers, like 30% of the answers will be coming from those refreshers, no? Reviewers.
At although nandun na rin yun sa mga nire-review nyo, galing dito sa libro, pero yung mga ganito kasing simplified na reviewing materials o reviewing books o review books, nandito na almost yung mga previous boards examinations na ano na. Tsaka ito pa. So, it's a complete subjects of architecture from theory, history, structural conceptualization, green architecture, planning and design, at saka mayroong building technology, building utilities, at marami pang iba, no? So, kailangan. Sa history of architecture niya pala, malawak yun. The reviewer have a questions of more than 5,000 questions, no? So, starts na lang kayo magbasa ng magbasa at para nang sa ganun ay maalala nyo during the board examinations. So, itong mga compilations ng ating mga pamphlets, yan, napakarami. Yan, marami yan. Yung mga review questionnaires na pinagsasagutan namin during the review. Yan, napakarami. Yan, so, kumbaga ang mga ito, yan. So, kumbaga ang mga ito ay dito masusukat ngayon yung iyong kakayahan kung ano yung iyong mga na gain during the review, no? So kaya sinusubok pa kayo sa review center, mayroon examinations every week, parang gano'n, at mayroong every month na let's say refresher examination or refresher review examination. Mayroon ding pre-board examinations. So doon pa lang kung hindi na kayo masyadong hindi kayo masyadong pay attention sa pagre-review, doon pa lang pag bumagsak kayo, ibig sabihin 50-50 ang chance mong pumasa sa actual board examination. Yun po ang unang-una natin nakita. So kasi marami sa mga nagre-review hindi masyadong active, at yun ang maging dahilan na hindi kayo papasa. Alam niyo naman ang examination of architecture, all the questions are randomly selected from the pool of questionnaires from the questionnaires hub. So ibig sabihin, kung mayroon na sa system na 20,000 questions, kukuha lang doon ng 400 questions strictly for that examination day. So ibig sabihin, yung 20,000 questions na yun, kailangan mayroon ka doon mapulot na kahit 5,000 questions. At least pag may mga tanong na nadaanan mo, nabasa mo, ibig sabihin kaya mo sagutin ng tama yung mga questions sa actual examination. So, kaya naman po, maraming salamat sa panonood. Sana lahat ng mga future architects, yung mga nangangarap ay pumasa din. Good luck.